Napanatili ni Bagyong Shawnee ang kanyang lakas matapos dumaan sa hilagang bahagi ng Itbayat, Batanes. Ngayon po ay alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Forecaster Ariel Rojas. Magandang hapon po, Mr. Rojas. Magandang hapon po, Ms. Angelica, sa ating mga taga-subaybay. Kanina pong 7:50 ng umaga ay naglandfall ang sentro ni Severe Tropical Storm Shawnee sa Misanga Island dyan sa Itbayat, Batanes. Huli pong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 50 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat. At tama po kayo na panatili niya ang kanyang lakas ng hangin na umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso naman ng hangin umaabot ng 115 kilometers per hour. Kumikilos pa kanluran ang bagyo sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 dyan sa Batanes kung saan ang pagbugso ng hangin ay mula 61 hanggang 120 kilometers per hour at ang signal number 1 naman sa Babuyan Group of Islands, ang pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. At sa mga susunod pang oras, patuloy pa ring masungit ang mararasang panahon sa mga lugar na yan kung saan nakataas po ang signals number 2 and 1. Inaasahang makakalabas na ng PAR ngayong gabi itong si Shawnee at dyan po sa may dako ng West Philippine Sea. Ito ay unti-unti nang hihina dahil unfavorable na yung conditions ng West Philippine Sea. At bawal pa rin po munang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga baybaying dagat po ng Batanes at Babuyan at sa northern seaboards ng Ilocos Norte at Cagayan dahil magiging maalon pa rin po ang mga karagatan doon. Samantala, meron tayong binabantayang low pressure area sa labas ng PAR sa layong 1,195 kilometers silangan ng Mindanao. Ito ay posibleng makapasok ngayon ng PAR ngayong hapon or mamayang gabi at ito ay patungo po dyan sa may direksyon ng Eastern Visayas at posibleng makarating doon bukas ng hapon or gabi. Itong LPE na ito ay mataas ang chance po na maging isang bagyo in the next 48 hours at bibigyan ng pangalang Bagyong Tonyo. So ito po ay magdudulot ng mga pag-ulan dyan sa may Bicol Region, Visayas, Mimaropa, and even sa may Calabarzon at posibleng rin tayong maabot sa Metro Manila ngayon pong papasok na weekend. Ms. Angelique? Ang lugar na pwedeng maapektuhan ng Bagyong Shawnee at ano po ba ang asahan natin? Mas malakas po ba ang pag-ulan o di kaya'y hangin? Mas malakas po yung hangin dyan sa mga lugar na apektuhan ni Shawnee even after pag nakaalis na siya dahil malakas po yung ihip ng amihan, yung nagagaling sa northeast na nahihila din po nitong bagyo. So after niya umalis, meron pa rin dong malalakas na bugso ng hangin and malalaki pa rin po yung mga alon. Okay, dito po sa Metro Manila, ngayon pong weekend, ano po ang dapat asahan? Ngayong araw at bukas po, silip yung araw at may thunderstorms sa hapon at sa gabi. So mga maglalaba po, siguro agahan din yung paglaba para mga tanghali pa lang ay matuyo na dahil sa hapon at sa gabi may thunderstorms. Pero Sunday and Monday, dahil sa paglapit nitong sama ng panahon na posibleng maging bagyo, magiging maula po yung ating kalangitan and posibleng magkaroon din ng mga kalat-kalat sa mga pagulan. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo, Pag-asa Weather Forecaster Ariel Rojas.